po, mga kapatigan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay tayo nakakakita ng mga senyales ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil meron tayong nakitang kakaibang salita sa langit or narinig tayong boses, kundi in many ways, ang ulan ay tanda ng pagpapala ng Diyos. And we are really in need ng bagay ho na yan. So, purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Tayo ho ay may pagkakataon muli na magising, huminga, at nawa ay tayo ho ay mayroong pagpapasalamat sa Diyos. At lalo't higit ngayong unang araw ng linggo ay meron tayong pagkakataon magtipon upang sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Ilan ho munang mga paalala bago tayo dumako sa atin hong Sunday School. Ipag-pray ho natin ang atin hong mga gawain. Ipag-pray ho natin na palakatuloy sa Panginoon as we have studied last time.
yung kahalagahan ng ating mga pagtitipon. Nawa ang mga mananampalataya ay patuloy na magkaroon ng desire, desire and effort na gumawa ng paraan upang sila ay makarating dito sa bahay sambahan. Totoo ang sinabi ng isang mangangaral, nakakagawa ng paraan para makarating sa ibang mga lugar. Pero sad to say, mukhang nasanay na nga na pagdating sa church ay basta live stream na lang. I'm not saying na ang ating mga kapatiran na may lehitimong rason kaya wala sila dito, that's in the providence of God, ay sila hindi makakarating. Okay ho na sila ho ay nahandoon sa kanilang mga tahanan at sumasamba kasama natin through live stream. But what I'm saying is, kung meron tayong magagawang paraan, available tayo at pwede tayo, pero pinipili nating hindi, doon tayo meron hong kailangan talagang pag-isipan at ilapit sa Panginoon tungkol sa kalagayan ng ating spiritual na buhay. So nawa, ang mga paalalang ito should come across na hindi ho bilang hatol, kung hindi bilang pastor na nagmamahal, sapagkat ang pagtitipon ay kailangan natin. Dinisenyo ng Diyos, and I hope we are convinced, dinisenyo ng Diyos ang buhay Kristiyano sa konteksto ng natitipon ng mga mananampalataya. Yes, ang ating salvation is personal, but our Christian life is communal. Ibig sabihin, we need the community of the church or the believers. So nawa ay ayaan ho ay magandang paalala sa atin. Okay, so mamaya pa ho sa ating preaching, dediretso tayo sa ilang mga bagay. As we have said, medyo kakalas tayo doon sa usual nating ginagawa na consequential preaching, dahil meron tayong mga paksa na tingin ko ho kailangan mapaalalahanan ang atin hong church. Pero bago tayo dumako doon, mag-aaral muna tayo ngayong umaga sa ating Sunday School patungkol patuloy sa ating Panginoong Hesus Kristo. Bago yun, tayo ho muna ay umawit. Nalingan natin si Brother Gab na tayo ho ay panguna. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung muna yung umawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Job and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po yung magsing lahat. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon na awitin po natin more about Jesus.
faith to others show, more of His saving fullness see, more of His love would I for me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would I for me, more about Jesus let me learn, more of His holy will discern, Spirit of God my teacher be, show me the things of Christ to me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would I for me, more about Jesus on His throne, riches in glory all His own, more of His kingdom should increase, more of His coming Prince of Peace, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would I for me. Magsigon naman lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church, maging sa ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa live stream ng ating gawain ngayong umaga. And this is our time to study ang ating Sunday School. At tayo nagpapatuloy sa ating serye ng Fundamentals of the Christian Faith. And we have studied about the Word of God. We have studied about God, Theology 101. And now we are studying about the Lord Jesus Christ or Christology. At lahat ng ito ay ang layunin natin ay lalo papaalalahanan tayo at lalo tayong lumalim sa pagkatibay sa mga katotohanan ng salita ho ng Diyos. Hindi ho para meron tayong mga bagay na pwedeng ipakipagdebate sa iba, o hindi para tayo ay lumalim, tumatag, pero kung kinakailangan, ipakipagtanggol o ipagtanggol o ipaglaban ang pananampalataya, and that is commanded sa salita ho ng Panginoon. Well, konting review ho muna, pinag-aralan ho natin last time ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, particularly ang katotohanan na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao at the same time. And when we use that word tunay, vero homos, veros deus, ibig sabihin truly man, truly God, hindi siya 90% man and 10% God. Hindi rin siya 50-50. Those are false beliefs patungkol sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung 50% na tao, tao ba yun? Nakuha niyo? Kung 50% na Diyos, Diyos ba yun? Natin sa Biblia, He is truly man, tunay na tao, hindi siya mas konti ang pagkatao kaysa sa atin. Hindi rin naman siya mas mababa ang kadyusan kaysa sa Ama. Again, we believe and proclaim of the eternal equality and co-existent, co-eternal, co-equal ng Ama, ang Anak at ang banal na Espiritu. So, naroon ang katotohanan na si Jesus, and ang tawag ho dyan is the hypostatic union. Ano ho? Yung pagkakaisa, the union of two nature in one person, and that is the uniqueness of our Lord Jesus Christ. At binigyan natin ng pansin, bakit mahalaga? Bakit dapat bigyan ng pansin ang katotohanan na ito? Bakit tayo nagbibigay ng effort para atin hong malaman, matutunan ang katotohanan patungkol sa tunay na tao ng ating pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesus at tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat kagaya nakita natin sa ating pag-aaral, kung siya'y hindi tunay na tao,
hindi niya tayo maililigtas. At ganoon din, kung hindi siya tunay na Diyos, hindi rin magiging sapat ang kanyang pagbabayad para sa ating mga kasalanan. So makikita ho natin na talagang tayo ay nakadepende sa katotohanan na ito. At actually sa atin ng pag-aaralan ngayon ay yun mismong gawain ng ating Panginoong Jesus, the work or the works of our Lord Jesus Christ. Nung siya'y naparito sa lupa, ano ba ang kanyang gawain? Merong mga tao, siya ay isang mabuting tagapagturo lamang. Merong mga tao, siya ang layunin niya ay magtatag lamang ng relihiyon. Merong mga ganyang view patungkol sa ating Panginoong Kristo. Ngunit pagtitignan natin ang Biblia, ano nga ba ang gawain, the work of our Lord Jesus Christ. So tayo muna ay yumuko, tayo manalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, umuli kami humihiling na bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang puso sa aming pag-aaral, puso na nagnanasa na makilala ka, upang lumalim pa ang aming pagmamahal at pagsamba sa iyo. Puso na may pagpapakumbaba na aminin na kulang ang aming kaalaman. Lord, aming hiling na ikaw pong magbigay sa amin ng liwanag, ilayo mo kami sa kayabangan, ilayo mo kami sa kalituhan. Nawa, Panginoon, ang liwanag ng iyong salita ang siyang maging gabaynan. Bigyan mo kami ng mas matibay na pananampalataya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkatuto mula sa iyong salita. At lahat ng ito ay magtulak pa rin sa amin sa lalong kabanalan ng aming mga pamumuhay. Salamat, O Diyos, sa isang buong linggo na iyong paggabay, pag-iingat, pagpapala, pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. At ngayon kami tumitiwala sa iyo sa buong linggong ito na aming kinakaharap, na sapat pa rin patuloy ang iyong biyaya. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming iniaasa sa iyo at hinihiling ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay magsimula. So pinag-aralan na natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Pinag-aralan natin na siya ay tunay ng Diyos. Pinag-aralan natin na siya nga ay tunay na tao. At ngayon naman, titignan ho natin at bibigyan pansin natin ano ba ang kanyang gawain. Let me just quote si G.C. Berkhauer. Ayun, yun ang pronunciation sa kanyang apelido. Ang sabi niya, in the study of Christ and His salvation, it is yung His salvation, hindi yung kanyang kaligtasan, kundi yung kanyang pagliligtas. Okay? Yun ang ibig niya sabihin. It is impossible to separate His person from His work. There is such an inseparable connection between His person and work that any separation causes us to go astray with respect to both His person and His work. Again, that's a very good point. Pag tignan natin ang Biblia, kapag pinag-aralan natin ng tungkol sa ating Panginoong Kristo, imposibleng paghiwalayin kung sino siya at kung ano ang gawain niya. Actually, pag inihiwalay mo kung sino siya at kung ano ang gawain niya, you will have a terrible misunderstanding kung sino siya. At kapag inihiwalay mo kung sino siya doon sa gawain niya, magkakaroon ka rin naman ng maling pagkaunawa doon sa gawain niya. Kaya ho sa Biblia, as I hope we will see very evidently sa ating pag-aaral, na sa salita ng Panginoon, ito ay laging magkasama kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Primarily, ang ating mas bibigyang pansin ngayon is His work of salvation in the cross, yung kanyang pagliligtas sa atin doon sa krus. So buksan lang natin sandali bilang panimulang talata sa 1 Corinthians. 1 Corinthians, and maaaring ito ay pamilyar ng talata sa ating pakinig, lalo na sa atin sa time in the Word, madalas itong nababanggit. 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, at ang verse ho ay verse number 2. 1 Corinthians chapter 2 and verse 2. Anong sabi ni Apostol Pablo? For I determined not to know anything among you save Jesus Christ, and that is His person, and Him
crucified. That is His work. Ako'y determinado, sabi ni Apostol Pablo, didetermine ako na wala akong ibang ipapaalam sa inyo. Hindi ako magpo-focus sa technique, hindi ako magpo-focus sa delivery. Yun ang context niya, dahil ang mga taga-Korinto ay haling na haling sa mga dakilang mga orador. Gustong-gusto nila yung mga mahuhusay magsalita. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang focus ko ay hindi yung technique ng pagsasalita, ang focus ko ay yung mensahe. At ano ang mensahe? It is the person and the work of our Lord Jesus Christ. At kung kayo nga ho ay nakakasama natin sa ating time in the Word, anong dala-dala nating mensahe when we go out soul winning? It should be the person and the work of our Lord Jesus Christ. Hindi yung pangalan ng ating relihiyon, hindi yung himala na ating hinihintay, kung hindi, sa pag-ebanghelyo, sa paghahayag ng kaligtasan, ay kung sino si Jesus at kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So again, anong punto? Merong inseparableness na connection sa pagitan ng kung sino siya at sa kanyang ginawa, at ito ay malinaw sang-ayon sa salita ng Diyos. Now, ilang obserbasyon ho muna. Marami ang mga bagay na sinasabi patungkol sa ating Panginoong Hesus. Marami ang tumatawag sa kanyang Kristo, ngunit ang kanilang paniniwala at ang kanilang pagtawag sa kanya ay divorced or hiwalay sa kung ano ba ang gawain niya. Marami ang nagkiklaim patungkol sa kanyang kapangyarihan, patungkol sa kanyang persona, ngunit ito ay hiwalay kung sino nga ba talaga siya at kung ano nga ba talaga ang mission niya. Favorite forms of relating to Christ or Christ calling. Ano yung mga paborito ngayon ng mga tao sa modernong panahon? Or pag lumabas tayo, ano yung madalas natin naririnig sa mga so-called Christian channels? Ano yung madalas natin naririnig? Si Jesus bilang isang miracle worker, gumagawa ng himala. Siya ang problem solver. May problema ka ba sa buhay mo? Jesus is still the answer. Lumapit ka para maresolba ang iyong problema. He is the dream fulfiller. Siya ang tagatupad ng iyong pangarap. Actually, doon sa pinag-aralan ko sa Cubao, sa GMA, lumakad ka lang ng kaunti, may mararating kang kanto na kung saan there is supposedly a Christian ministry, at ang kanilang pinakatalagang panghakot o pangtawag sa mga tao ay may pangarap ka ba? May dream ka ba? At dito tutuparin yan ng Panginoon. Tagatupad ng plano ng tao o pangarap ng tao. Si Jesus ay good teacher. Si Jesus ay great prophet. O ito'y pumapasok na rin sa maraming si Jesus ay ang dakilang best friend. Minsan, yung mga pamangkin ni Mrs. ay nanonood. He is the great bro. Bro? Nandiyan ka ba, bro? Ayan ang pinopromote sa panahon natin ngayon. Hindi lang ho yun. He is the self-enhancer. Meron pang Jesus the rock star at kung ano-ano pa. He is the good guy. Siya ang mabuting tao. Pero lahat ng ito ay maaring, okay? In one way or another, ay maaring merong katotohanan in themselves. Yes, he is a prophet. Yes, he is a miracle worker. Oo, siya ay isang mabuting tagapagturo. Oo, siya ay kaibigan ng mga mananampalataya. Pero para isentro doon ang pananaw at katuruan patungkol at relasyon patungkol sa ating Panginoong Kristo, ito'y labis na nagkukulang. So ang tanong, ang ating bang relasyon o ang ating pananaw o pakikitungo kay Kristo ay naka-orient ba o nakasang-ayon ba sa sinasabi ng salita ng Diyos o nakasang-ayon sa mga popular na paniniwala? Ang iyong bang pananaw kay Jesus ay siya lang ang iyong best friend?
By the way, kung best friend, pwede mong tanggihan ang suggestion ng best friend mo. Pero kung hindi mo siya Panginoon, ang Panginoon, kailangan mo magpailalim sa kanyang kautusan. Ano ba ang pananaw natin sa ating Panginoong Jesus? Ito ba ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? Ito ba ay nakasang-ayon sa sinasabi ng Biblia kung sino siya at kung anong ginawa niya? Primarily, doon sa krus. Now, bigyan ko lang ho ng isang halimbawa. Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Yes? Tama ba? Kapag-aralan natin yan, isa sa mga senyales ng kanyang pagiging tunay na Diyos ay meron siyang kapangyarihan o autoridad na magpatawad ng kasalanan. At ang sabi ng mga taong nakarinig, well, bakit nagsasalita? Ba't namumusong ang taong ito? Sino lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? Di ba Diyos lang? Now, hindi sinabi ni Jesus, ay, mali kayo, pati tao pwede rin. Hindi sinabing mali yun, pero sinabi niya na ang anak ng tao ay meron din kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Anong implication? Siya ay Diyos. Dahil Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Now, ang daming lumalapit, quote and unquote, ang daming lumalapit sa Diyos, ang daming lumalapit kay Jesus na humihingi ng sorry. Yes? At maaaring ito'y naririnig pa, tinuturo sa mga bata, pag meron silang nagawa, pang sila'y ng away, pag inaway nila yung kapatid na, pag meron silang napasag, kapag nagsinungaling sila, o mag-sorry ka kay Papa Jesus. Tama? Panginoon, patawarin mo, humihingi ng tawad. Pero again, yes, si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. Ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan. Pero ang mali ng marami, sila lumalapit kay Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan, ngunit hiwalay sa kaparaanan ng pagpapatawad ng kasalanan. Anong ibig sabihin? Buksan natin sa Colossians chapter 1. Ephesians chapter 1, hindi Colossians. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse number 7. Again, these are familiar words. Anong sabi ng salita ng Panginoon? In whom, sino yung whom? Si Jesus Christ. In whom we have redemption, how? Through His blood. And what is that? The forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sa Kanya ay meron tayong katubusan. Paano? Through His blood. At kapag binabanggit ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ito primarily yung liquid, kung hindi tinuturo tayo nito, saan ba tumigis ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Sa krus. Doon niya binayaran ang ating mga kasalanan. So, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus, we have redemption, the forgiveness of sins. So, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan, yes, ni Jesus. Pero hindi ito basta-basta paghingi ng tawad, kung hindi dapat tumingin ka at umasa ka dun sa Kanyang ginawa sa krus. Na yun ang kapatawaran ng kasalanan. Nawawag tayong mahulog doon sa kalagayan. Naaminin ko, kinalagyan ko dati. Na tila baga ang kapatawaran ng Diyos sa atin ay nakadepende sa tindi ng ating pagsisisi. Tama? Para bang pag hindi ka umiyak, hindi ka napatawad. Para bang pag hindi tumulo ang luha, hindi tumulo ang sipon, parang baka hindi ka patawarin ni Lord, dapat magdrama. Dapat emosyonal. Ewan ko sa inyo, pero dumating ako sa punto na pag emosyonal, pag naiyak, talagang dininig ni Lord. Kasi umiyak ako. Kasi iyak ko kay Lord. Kasi talagang bigat sa puso ko. Talagang dininig ni Lord. Saan ako naka-asa? Para sa kapatawaran ko? Sa luha ko? Sa tindi ng
ng bigat ng damdamin ko. Alam niyo ho, sa biyaya ng Diyos, dinurog niya yung kayabangan ko ng pag-asa sa sarili. Anak, mali. Sa krus. Ang tanging rason, kaya kita patatawarin, ay dahil namatay ang anak ko para sa iyo. Hindi yung dami ng luha mo. Hindi yung tindi ng bigat ng damdamin mo, kundi yung namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya merong kapatawaran. So again, sana nakita niyo ho, madaming lumalapit, humihingi ng tawad. Pero kung lalapit ka kay Jesus at hihingi ka ng tawad, kailangan tignan mo yung kanyang ginawa. Hindi lang kung sino siya, tagapagpatawad ng kasalanan. Ano ba yung ginawa niya? Namatay siya sa krus para magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. By the way, nasa simula pa lang ho tayo. Pero nais kong tanungin, baka mamaya meron dito ay nakatingin ka pa rin sa iyong sarili. Nakatingin ka sa iyong pag-church. Nakatingin ka sa iyong emosyon. Kahapon, may pinakitang post sa akin ng aking misis sa Facebook. Ramdam niya na daw ang presensya ni Lord. Nakalagay ito. Andito na, parang naaramdaman ko na ang presensya ng Diyos. Tapos yung picture, yun ang titindigang balahibo. Well, kapag nanonood ka ng horror film, tinitindigan ka rin ng balahibo. Yes? Kapag giniginaw ka, minsan tinitindigan ka rin ng balahibo. Nakuha niya ho. Kung ang ating basihan ng presensya ni Lord ay yung kinikilabutan tayo, yan ho ay napaka-delikadong basihan. Pero again, balik tayo. Sana makita natin, the person of Christ cannot be divorced and should not be divorced. Hindi dapat ihiwalay sa kanyang gawain. So, important connections to the person and work of Christ. Ano yung mga importanteng connection nito? Una, biblical conversion is defined by faith in the person and work of Christ. Biblical conversion, ang kaligtasan, ang pagiging tunay na ligtas ang ayon sa Biblia ay konektado kung sino ba at ano ba, kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At muli, lulutang ang malaking problema ng modern day evangelism. At I hope hindi pa kayo nagsasawa na paulit-ulit kong dinidiinan sa ating time in the Word. Ang modern day approach ng evangelism, imbis na tawagin ang mga taong magsisi at sumampalataya kay Jesus, anong sabi? Kapag nagtanong ngayon yung Philippian jailer, anong tanong ng Philippian jailer? Anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Anong sasagot ng maraming soul winner sa time natin ngayon? Tanggapin mo si Jesus. Paano ko tatanggapin si Jesus? Well, manalangin ka ng ganito. Again, that approach ay wala sa Biblia. Yes, kailangan mong tanggapin si Jesus, pero nung ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus, John 1:12, even to them that believe on His name, manampalataya sa Kanya. Hindi gawin ng isang sakramento. Sa panahon ngayon, modern day, malalasahan mo pa ba? At sa karamihan ng paraan natin ngayon, halos hindi na matikman ang ebanghelyo. Or, mas nakakatakot kung iba na ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sabi ko nga ho, sa ating time in the Word, mga kapatid, I'm not against prayer. Kung gustong manalangin, go! Purihin ang Panginoon. Pero ang problema ay kapag ito'y dinadagdag na sa Ebanghelyo, or much more, ipinangpapalit na sa Ebanghelyo. Na ang kapangyarihan ng Diyos ay kiniligtas, ay sumunod ka sa panalangin ito. Hindi na si Jesus na namatay sa krus. So muli, kailangan ho nating maging maingat. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo ay nireduce na lamang o pinaiksi na lamang, pinaliit na lamang sa may kinalaman sa pisikal, pinansyal o emosyonal na kaligtasan.
Madalas kinukot ang Isaiah 53 verse 5, with His stripes we are healed. So pamamagitan ng kanyang mga latay, magsagaling tayo sa mga kapatid. Oras na ng himala, oras ng magpagaling. Wow, sila pala nagtatakda ng schedule ng himala. Again, ang pananaw ng iba, si Jesus ang tagapagligtas mula sa utang, si Jesus ang tagapagligtas mula sa karamdaman, si Jesus ang tagapagligtas mula sa malungkot na love life. Yun ang approach ng marami patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Well, isang bagay ang kailangan ho nating mapaalalahanan, ang krus na may peking Kristo ay hindi nakakapagligtas. Ang isang Kristo na hiwalay sa krus ay hindi rin makakapagligtas. Si Jesus at siya na namatay sa krus. Ito ang kaligtasan sang-ayon sa salita ng Panginoon. So biblical conversion is defined by faith in the person and work of Christ. Kailangang sampalatayanan kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Siguro wala nang lilinaw pa dito. Puntahan natin sandali sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Sabi ho ni Apostol Pablo, verse 1. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Ano po ang sabi? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also are ye saved. Pause muna tayo doon. How were they saved? Paano daw sila naligtas? Ang sabi ni Apostol Pablo, they were saved by the gospel. Sila'y naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. At ang sabi niya, verse 2, tuloy natin, if ye keep in memory which I preached unto you, unless ye have believed in vain. Now, I always correct that. Yung word na memory ay wala sa original Greek. If ye keep, that is, you hold fast, tinatanganan mo, hindi mo binibitawan, hindi mo tinatalikuran ang pananampalataya sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, tunay ka ngang ligtas. Yung kung pag tinalikuran mo ang pananampalataya kay Jesus, hindi ibig sabihin na wala ang kaligtasan, kung hindi pinapakita nun na hindi talaga totoong ligtas. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, unless ye have believed in vain. There are people who believe, but they believed in vain. May mga sumampalataya, pero sumampalataya sila ng walang kabuluhan. Ano ibig sabihin ng walang kabuluhan? Hindi totoo. Maaaring for a time, for few months, even for years, sila yung laman ng church. Alam nila ang doktrina, narinig nila ang tamang pangangaral. And guess what? Sino nangaral sa kanila? Si Pablo. E di siguradong tama ang narinig nilang aral. Maaaring sila'y nagtaas ng kamay, sumunod sa mga langit, lumapit pa sa altar, tulo luha, tulo uhog, lahat na lang. Pero pagkatapos ng ilang panahon, iiwanan nila ang Panginoon. Iiwanan nila ang pananampalataya kay Kristo. I'm saddened, ako po ay nalungkot ng aking mabalitaan na mismong anak ng isang sikat at mahusay na mangangaral, wala sa kanya ang problema. Ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para ang kanyang pamilya ay lapit sa Panginoon. Faithful siya sa pangangaral. Pero dito ko lang nalaman na yung isang anak niya ay ikinaila ang Ebanghelyo. Again, hindi tayo ang nagbubukas ng puso. Hindi naman layuning manipulahin ang mga bata. Pero yung taong yun ay laman ng church, lumaki sa loob ng church, kabisado, pero ngayon hinahamak ang Ebanghelyo. Very sad, very sad. Pag sinambit ko yung pangalan ng pastor, kilala niyo yung pastor. Hindi siya Pilipino.
Pero again, nawala ba ang kaligtasan niya? Hindi. He may have professed, pero he may have professed in vain. Pero balik tayo sa 1 Corinthians 15. Anong sabi ni Apostol Pablo? Verse 2, by which also ye are saved. Kayo ay ligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. If ye keep that which I preach unto you, unless ye have believed in vain. Ano ba yung dineklara sa kanila? Ano ba yung pinangaral sa kanila na nagligtas sa kanila? Verse 3, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So there's the person, Christ, and there's the work. He died for our sins, and He rose again. The gospel. So again, how were they saved? By the gospel. So bakit mahalaga ang tamang pagkakilala kung sino si Jesus? On the other hand, kung anong ginawa niya. Sapagkat dito nakatayo ang ating kaligtasan. Dito nakatayo ang ating kaligtasan. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagkakilala kung sino ba si Jesus and then kung ano ba ang ginawa niya? Because mature Christian living is grounded upon our knowledge of the person and work of Christ. Ang mature, ano bang Tagalog ng mature? Mature. Ano nga ba Tagalog ng mature? Hindi nakakaalam. Let's use the word malago. Okay? Meron bang tugmang Tagalog? Hindi naman tanda. Di ba? Mature ka na, matanda ka na. Sa Tagalog, yung tanda is more of age. Let's use the word growth. Growth in Christian living is grounded upon the knowledge of the person and work of Christ. Ang paglago sa buhay Kristiyano ay nakatungtong sa pagkakilala, sa kaalaman kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sa panahon natin ngayon, ang espiritualidad ay madalas sinusukat sa pamamagitan ng eksperyensya, encounter, emosyon, or material blessings. Yes? Yun ang sukatan. Kapag ikaw ay naka-experience, sabi ko nga ho kanina, kapag na-experience mong tumindig ang iyong balahibo, nakatagpo ko si Lord. Ay, yun ang madalas na hinahanap ng mga tao. Emosyon, kapag nabagbag ang damdamin, kapag naging emosyonal sa gawain, blessed na blessed, nakatagpo ko si Lord. Sabi ko nga ho sa inyo, may mga pagkakataon na pag may bibisita dito sa church at nakakausap ko, pag binisita ko sa kanila sila sa kanilang tahanan nung wala pang pandemic, sabi na, Brother Paul, talagang ramdam ko si Lord doon sa church nyo. Ramdam ko si Lord. Baka natutukan ka lang ng aircon, kaya naramdam. Yun ba? Now, I'm not saying na wala kang mararamdaman. Okay? Ang salita ng Diyos ay puno ng damdamin, pero hindi yun ang basihan ng pagiging malago. Material blessings. Nagpapala ka ni Lord, ikaw ay malapit kay Lord, ikaw ay nasa tamang relasyon sa Diyos kapag ikaw ay tumatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon. Again, these are all false standards. Now, yung sukong liwanagin, yes, maaaring may maranasan ka, oo, maaaring meron kang maging emosyon, at oo, pwede kang pagpalain ng Panginoon, pero hindi ito ang sapat na basihan ng tunay na paglago sa pananampalataya. Okay? Tingnan na si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, naranasan ko, natutunan kong makontento sa lahat ng lugar o sa lahat ng pagkakataon. Gutom man o busog, puno man o wala, mayaman man o mahirap. Anong ibig sabihin? In both spectrums, pag ba si Pablo ay gutom, hindi siya malapit sa Lord? Malapit pa rin. Kaya nga siya nagugutom ay dahil para sa Panginoon. Pag siya ba'y busog, siya ba'y malapit kay Lord o hiwalay kay Lord? Now, irawain natin ng konti. Meron mga tao baliktad ngayon. Meron mga tao, ang basihan nila, meron mga taong basihan na pag pinagpapala ka, malapit ka kay Lord. Pero meron naman nasa kabila.
Pag mayaman ka, malayo ka kay Lord kasi karnal ka. Ang tamang pagiging spiritual daw, dapat butas ang bulsa, butas ang butas ang sapatos, butas ang damit. Mahirap, yun daw ang pagiging spiritual. Again, that is a false basis. At sa lahat ng ito, anong sinasabi natin? Ang paglago ng buhay Kristiyano o ng pananampalataya ng Kristiyano ay hindi dapat sukatin sa mga panlabas o mga eksperyensya na ito. Buksan natin sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. At nawa ang katotohanan ito'y humamon sa atin sa mas malalim pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana itong puntong ito ay tumulak sa atin na, wow, hindi pala sapat yung linggo lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, 2 Peter chapter 1, verse 2, grace and peace be multiplied unto you. Now, pause muna tayo. Do we want that? Do we need that? Grace and peace? Yes, absolutely. Biyaya ng Panginoon, kapayapaan galing sa dami ng problema, sa dami ng inaalala sa buhay na ito. Kailangan natin ng biyaya, kailangan natin ng kapayapaan mula sa Panginoon. Pero ang sabi ni Pedro, grace and peace be multiplied unto you. How? Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Through the what? Through the knowledge, kaalaman patungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Sana itulak tayo dito, wow, kailangan ko pa palang mas makilala. Kailangan ko pa palang mas matutunan ang mga katotohanan patungkol sa ating Diyos, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa chapter 3 ng 2 Peter, verse 18, ang hamon dito ay ito, kaysa ikaw ay matangay ng mga maling aral upang hindi ka mahatak ng mga maling tagapagturo, ang sabi ni Pedro sa mga Kristiyano ito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. May kasabihan tayo sa, alam natin yung ilustrasyon sa Pilipino na ang punong malalim ang ugat, hindi tinatangay ng bagyo. And I think that is one of the image na binibigyang pansin dito ni Pedro dahil merong mga maling tagapagturo na maaaring makahatak at makahila at upang hindi mangyari yun, grow in grace and in the knowledge. Minsan ho, doon sa online na Bible study na kung saan ako ho ay kasama at isa minsan sa mga nakakapagturo, isa sa mga naging tanong ay, paano yung mga nagpapakilalang Kristiyano pero ayaw mag-aral ng Bible? Para bang, ay hindi, doktrina hindi para sa akin, basta gusto ko lang mahalin si Lord. Mahalin si Lord. Doon pa lang sa sinabi mong mahalin si Lord, kailangan mo ng doktrina. Sino yung Lord? And then, bakit mo siya kailangan mahalin? Anong ibig sabihin ng pagmamahal kay Lord? Doon pa lang sa sinabi niya, kailangan niya na ng doktrina. So again, I hope na maging malinaw ang hamon ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano is to grow. Lumalim pa. At paano lalalim pa? Through the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kailangan pa siyang mas makilala. The working of God's grace in the life and growth of the believer is not divorced from the knowledge of Christ and His work. Or should not be. Ang gawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, sa paglago ng Kristiyano, ay hindi hiwalay at hindi dapat ihiwalay sa kaalaman o paglalim pa sa kaalaman patungkol kung sino si Jesus at ano ang kanyang ginawa. So I hope we are slowly being convinced. Oo nga, no?
mahalaga, kailangan. Una, ang pagiging tunay na Kristiyano ay nakatungtong sa pagkakilala kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa ni Jesus. Pangalawa, kung ikay Kristiyano na, ang paglago sa pagiging Kristiyano. Kinakailangan ang paglalim pa sa pagkaunawa kung sino ba si Jesus at ano ba ang kanyang ginawa. Buksan lang ho natin sa 2 Peter chapter 1. Balik tayo sa chapter 1 ng 2 Peter. Anong sabi ho ni Pedro? Again, pertaining to the growth of the believers, sa paglago ng mananampalataya. 2 Peter chapter 1 verse 5. Anong sabi niya? And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. So again, tinutulak tayo, sinasabihan tayo ng salita ng Panginoon, okay, may faith ka na kay Kristo, okay, ligtas ka na, now, magpatuloy ka sa paglago. Dagdagan mo pa. Now, gusto kong maging malinaw, yung pagdadagdag, hindi ito ang magliligtas. Paano tayo naligtas? By faith in the Lord Jesus Christ. Now, if you have true faith in Christ, ang kailangan mong gawin sa iyong buhay Kristiyano, give all diligence to add to your faith virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity. Now, ano magiging lundo? Verse 8. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall be neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Nakakapag ba't natin binasa to? Meron akong isang gusto kong ibigyan diin. Ang sabi ni Apostol Pedro, hinamon niya ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, add to your faith. This is sanctification. Pagpapatuloy sa paglago, pagtutumulak, pagpupursige sa buhay Kristiyano. At ang sabi ni Apostol Pedro ay ito, kapag ito ay nasa inyo at ito ay sumasagana sa inyo, hindi kayo magiging baog at hindi rin kayo hindi magiging mabunga. Again, speaking of pagiging fruitful, mabunga sa pananampalataya. Saan? You will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Nasa iyo ang tamang pagkakilala. Nasa iyo ang tamang pagkaunawa. Kilala mo at sinasampalatayanan mo si Yesu Kristo. Salamat sa Diyos, ikaw ay ligtas. Pero sa loob ng kaligtasan na yan, ikaw ay Kristiyano na, kailangan mo magpursige upang yung pagkakilala mo kay Jesus ay magkaroon ng bunga, magkaroon ng epekto. Simply put, ang tunay na pagkaunawa kung sino si Jesus at ano ba ang ginawa niya ay magkakaroon ng epekto sa pamumuhay ng tunay na mananampalataya. Ulitin ko ho, ang tunay at tamang pagkakilala kung sino si Kristo at sa ginawa niya ay hindi pwedeng walang epekto sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay ng isang tunay na sumasampalataya sa Kanya. So yes, as we have been saying always, ang tunay na Christianity ay hindi sa loob lamang ng church. Alam niyo ho, may mga tao gano'n ng pananaw. Paglinggo, Kristiyano ako. Actually, hindi paglinggo. Isang oras sa loob ng araw ng linggo, Kristiyano ako. Pero paglabas ko ng church, wala na. Para lang tayong pagpasok sa church, magsusuot ng costume, Christian costume. Bago lumabas ng church, ay hubarin na yung Christian costume. No. Kung tayo ay may tunay na pagkakilala kay Kristo, sa araw-araw nating pamumuhay, ito dapat ay makita at magkaroon ng epekto. At saan ito nakatungtong? Sa ating totoong pagkaunawa kung sino at kung sino ba si Jesus at yung kanyang ginawa. Now, the person and work of Christ is a conscious concept ng New Testament Christianity. Ito yung conscious na konsepto ng mga Kristiyano sa bagong tipan.
Hindi ito isang bagay na hiwalay o dinagdag lamang sa New Testament Christianity or inimbento lamang ng mga apostol. Actually, simply put, New Testament believers cannot conceive of the idea of Christianity apart from the person and work of Christ. Tagalogin ko. Ang mga Kristiyano sa Biblia, pag binasa ho natin ang salita ng Diyos, ano makikita natin? Hindi pwedeng ihiwalay ang Kristyanismo kung sino ba sa katotohanan, kung sino ba si Jesus, ano ba ang ginawa ni Jesus. Now, pero anong ibig sabihin? I-pass forward natin sa panahon natin ngayon. Ano yung sa panahon na ngayon, ang madalas mahalaga sa tao? Hindi si Jesus. Alam niyo kung ano? Relihiyon. Tama? Hindi pa nag-uusapan ng tungkol kay Jesus. Ano ba ang iyong relihiyon? At kung may relihiyon ako, tapos na, okay na. May relihiyon ako, magsisimba ako linggo-linggo o kung anumang araw yung panahon ng pagtitipon. May relihiyon. Gagawin ko yung mga tradisyon na nakasanayan. Gagawin yung mga sakramento o kung ano-anong mga aktibidad na kinaugalian. Pero magkiklaim silang Kristiyano. Tama? Pero hiwalay kung sino ba si Jesus at sa ginawa ni Jesus. That is totally unbiblical. Ito ay malayo, ito ay hindi matatagpuan sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, as we have seen, ay ang buhay Kristiyano ay nakatungtong sa kung ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Just to give an example, punta tayo sa Ephesians. Ephesians chapter 4. Now, this is just a practical example. Sa buhay Kristiyano, mararanasan natin na may magkakasala laban sa atin. Yes? Tama ba? Sino dito ang hindi pa nakaranas nun? Sino dito ang wala pang nakagawang mali sa inyo? O hindi pa kayo nakatanggap ng mali ng iba? Sino dito ang naranasan na merong ginawa sa inyong mali ang ibang tao? Sino dito ang walang karanasan sa buhay? And yes, what could be more practical than how to deal when a person wronged you? Saan natin kukunin yun? Kapag may gumawa sa iyo ng mali, bilang Kristiyano, paano ka dapat tutugon? Ang natutunan ko sa tatay ko, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng tinapay din. Pero lagyan mo ng bato sa loob. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng... Saan ba tayo pupunta? Sa pinikula? Sa nakaugalian? Kay Fernando po? Kay Cardo. Pag ginawa tayo ng mali, ano yung gagayahin natin? Saan tayo tutungtong? Well, binigyan pansin ni Apostol Pablo. Ito ang sabi sa chapter 4, verse number 31. Hindi ito madali. Hindi madali. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking. Ano yung clamor? Kadaldalan. Evil speaking, masasamang salita. Pag galit tayo, mayroong mga tao pag galit hindi matigil. Yes? At mayroong mga tao pag galit, anong lumalabas sa bibig? Mabubuti, masasamang salita. Masasama. Now, hindi lang yung lumalabas sa bibig, yun din laman ng puso. Ano yung laman ng puso? Bitterness, wrath, anger. Woo! Lahat tayo nakaranas na yan. Yes? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, let all bitterness and wrath and anger and clamor, evil speaking, be put away from you with all malice. Lahat ng pag-iisip ng masama. Lagyan ko ng baygon yung kape mo. All malice. Thinking and desiring evil. Be put away from you. Paano ko aalisin?
Ano sabi sa verse 32? So, alisin yung mga yon, anong ilalagay? And be ye kind one to another. Maging mabuti sa isa't isa. Tender-hearted. Ito na. Forgiving one another. Saan natin uhugutin? Sa krus. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. How did we receive forgiveness from God? Tayo mga Kristiyano, paano tayo nakatanggap ng kapatawaran sa Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo na namatay sa krus. Ngayon, tayo naman mga Kristiyano na nakakaranas ng mali ng iba sa buhay na ito. Saan tayo huhugot? Para alisin yung mga galit, yung lahat ng ating sinabi na yung kanina. At makitungo ng maayos at magbigay ng kapatawaran. Saan huhugutin? Dun sa taong nagkasala sa atin? No. Sabi ng Biblia, tumingin ka sa krus. Sa pamamagitan ng krus, pinatawad ka ng Diyos. At doon din natin huhugutin ang pagpapatawad sa iba. Dito lesson patungkol sa pagpapatawad. Pero nais ko lang ipakita sa inyo, ang isa sa pinakamatinding problema ng tao, isa sa matinding nagwawasak ng pamilya, I'm not saying na ito lang, ang isa sa pinakamatinding nagwawasak ng relasyon ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, ng asawang babae sa asawang lalaki, ay yung hindi pagpapatawad. Yes? Saan natin kukunin ang solusyon? Kay Boy Abunda? Kay Chris Aquino? O kay Willie? Titingin tayo sa krus. Hindi kay Tulpo. Sa krus. So again, hindi natin pwedeng ihiwalay ang buhay Kristiyano mula kung sino ba si Jesus sa ginawa niya sa krus. Ephesians chapter 5. Meron lang tayong last example na lang. Okay lang po ba? Ephesians chapter 5. Simulan sa verse number 21. Ang sabi ng salita ng Panginoon, submitting yourselves one to another in the fear of God. Again, ang utos ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos sa bawat Kristiyano, we must submit ourselves one to another. Huwag niyo sanang isipin na sa hierarchy ng Christianity, si Brother Paul ay nasa taas at ako ang hari at hindi ako nagpapasakop kanino man. No. Ang disenyo ng Diyos sa buhay Kristiyano, ang bawat isa sa atin na nagpapasakop sa isa't isa. Okay? Hindi si Brother Panginoong Jesus, siya lang ang ulo ng iglesia. At ang sabi ng salita ng Panginoon, magpasakop tayo sa isa't isa, verse 22, wives, submit yourselves to your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Saan? Sa relasyon ng mag-asawa? Saan tinuro ulit ni Pablo? Saan titingin si Mrs.? Sa kanyang pagpapasakot kay Mr. Titingin ba si Mrs. kung gaano kamacho si Mr.? Titingin ba si Mrs. kung gaano kalaki ang sweldo ni Mr.? Pag maliit ang sweldo ni Mr., hindi ako magpapasakop. Ganun ba yun? Titingin si Mrs. kung gaano kalakas ang personalidad ni Mr.? Dapat para ba siyang King Kong? Oh, doon lang siya magpapasakop. No. Mrs., tumingin ka sa krus. Si Jesus ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kaya dapat magpailalim ang iglesia kay Kristo. At yun ang halimbawa sa mga pasawang babae.
Now, hindi doon natapos si Pablo. Sa mga asawang lalaki naman, kung sa tingin ho ng mga mister ay mas magaan ang ating trabaho, no. Verse 25, husbands. Nasa kamay, husbands. Yan. Kasama ho ako doon. Proudly so. Husbands, love your wives. Even as Florante, love Laura. No. Even as Christ loved the church and gave himself for it. Saan ulit tayo titingin? Again, this is a love relationship between husband and wife. Saan titingin? Sa krus ni Kristo. At anong klaseng pag-ibig ang kailangang ibigay ni Mister? Maaaring di mo maibigay ang naibibigay ni Pacquiao kay Jinky. Pero, mga kapatid, this is the greatness and the superiority of Christian view ng pagmamahal. Kahit sinong mister, ikaw man ang pinakamayaman o maging pinakamahirap, ikaw man ang pinakamaging malusog o meron kang kapansanan, ikaw man ang pinakamataas na pag-aralan o hindi ka nakatapos o nakapag-aral man lang, pwede mong gawin ang pinakadakilang pagmamahal na inihalimbawa ni Kristo. Anong klaseng pagmamahal? Isang nagsasakripisyong pagmamahal. Maghusay ang pagsasalita ng isang pastor. Ang sabi niya, si Mrs. ay mabubuhay para kay Mr. Si Mr. ay mamamatay para kay Mrs. Sinong lugi? Walang lugi. At ganun dapat ang pagmamahal ni Mr. kay Mrs. is a sacrificial kind of love. Hindi ito, akong lalaki na. No. Isasakripisyo mo ang iyong sarili para sa Kanya. Saan to nakatungtong? Si Jesus. At sa Kanyang ginawa sa krus. So, wag niyo isipin. Naalala ko tuloy. Merong isang young people na nagpa-advise sa akin dati. Brother Paul, ito yung problema ko. Brother Paul, ito yung problema ko. Dami niyang problema. At syempre, anong ipapayo ko? Saan ko kukunin ang payo ko? Sabi sa kanya, kapatid, ang sabi kasi ng Bible, ay sa akin, Brother Paul, sa Bible kasi yan. Totoong buhay ito. Unang si Kristiyano ka ba? As if ang Biblia ay walang kinalaman sa totoong buhay. As if walang epekto at walang relasyon kung sino ba si Jesus at yung Kanyang kamatayan sa krus sa ating mga buhay. So again, hindi ito dapat ihiwalay. Bakit po tayo nagtatagal dito? Sapagkat gusto kong makita nyo na mahalaga. Gusto kong matakam kayo. Gusto kong makita nyo pambihira. Ang tindi pala nito. Ang yaman pala nito. At sana ito'y magtulak sa atin na lalong magbigay ng debosyon, ng panahon, ng effort na tunay ngang lumago pa sa pagkakilala kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa niya sa krus para sa atin. Well, lastly, dito tayo matatapos. Ang mga apostol at ang unang iglesia o ang batang iglesia, the early church, consistent ang kanilang mensahe, si Jesus at siya na namatay sa krus. Mabilis lamang ho sa Acts. Buksan natin sa Book of Acts. Acts chapter 5. Verse 42. Acts chapter 5, verse 42. Anong sabi? And daily in the temple and in every house, they cease not to what? Teach and preach Jesus Christ, or sa ibang salin, Jesus is the Christ. By the way, yung Christ, baka nakalimutan ho natin, ang Christ ay hindi apelido. Lumaki akong sa paniniwala, ang pangalan niya ay Jesus, ang apelido niya ay Kristo.
No. Walang apelido ng mga tao. Isa sa mga nagbubukod sa kanila ay kung sino ang tatay nila at kung anong gawain nila. Okay? Halimbawa, Simon, son of Jonah. So, si Simon Peter, ang tatay niya, si Jonah. So, nagbubukod tangi yun. And then, meron pang iba, meron din sa Bible, Simon the Tanner. So, yung profession niya. So, doon nadidistinguish ang mga tao, hindi sa apelido. Walang apelido ang mga tao noon. Now, ano ang Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo, it is the galing sa Greek word na Christos, at ang katumbas nito sa Old Testament is the Hebrew word Messiah or the Messiah. Ano ibig sabihin ng Kristo? He is the anointed one. He is the chosen Savior. Ang pinapakita nito, siya ang tagapagligtas. Wala itong pinagkaiba sa titulong halimbawa, attorney. Pag sinabing attorney Tristan Tanudra, anong gawain niya? Siya ay attorney. Pag sinabing Dr. Tricia May Tanudra, anong gawain niya? Nandudoktor. Ay, mali pala. Pinapakita yung gawain. Pag sinabing Kristo, yun ang gawain niya. Siya ang tagapagligtas. Meron ba ditong may titulong Kristo? Isipin, meron ba ditong tagapagligtas? Wala ano. Kung hanggat ngayon, sinusubukan mong iligtas ang iyong sarili, mali. Kung hanggang ngayon, nagtitiwala ka sa sarili mong kabaitan para ka pumunta sa langit, mali. Dahil hindi ikaw ang Kristo. Si Jesus. Wala nang iba. At yun ang mensahe ng mga disipulo. Yun ang mensahe ng mga church sa masusumpungan natin sa Bagong Tipan. It is Jesus. And He is the Christ. Siya ang nagbayad sa krus. Sa chapter 8, kailangan natin bilisan. Nalibang ako doon sa practical na aplikasyon. Chapter 8, verse 5. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. He preached Christ unto them. Chapter 9, verse 20. Pagkaligtas ni Saul, nung siya'y niligtas na at nung siya'y nabautismuhan na at yung kanyang nabulag na mga mata ay nakakita na at nung siya'y nakakain na at nagkaroon na ulit ng lakas, anong sabi? Verse 20, and straightway he, Paul, preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. He preached. Pakinggan niyo si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, siya'y patungo sa Damascus at nagdalayong i-persecute, hulihin ng mga Kristiyano. Kinatagpo siya ng Panginoon, nagliwanag ng matinding liwanag, narinig niya ang boses ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At noon, sumampalataya si Saulo. Pero doon sa matinding liwanag na yun, nabulag siya. May sinugo ang Panginoon, si Ananias ko din nagkakamali. At sa pamamagitan ni Ananias, nabautismohan si Pablo, yung matang nabulag ni Pablo nakakita muli. At pagdating niya sa sinagogue, hindi niya sinabi nabulag ako, nakaranas ako ng himala! Ano lang ang punto ko? Ang sentro ng pangangaral ng Kristyanidad ay hindi himala. Si Kristo. Maaring nag-iimbita sa inyo o kumakatok sa inyong bahay ay yung relihiyon nila o yung himala nila at hindi si Jesus, red flag na agad. Kung ang sentro ng church ay hindi si Jesus, yung pastor, red flag na agad. So, ang sabi ng salita ng Panginoon, He straightway preached Christ in the synagogue that He is the Son of God. Lastly, Acts 17. Acts 17. Verse 2. Again, napakarami pa po tayong talata na pwedeng tignan. Acts 17, verse 2. And Paul, as his manner was, went in unto them 3 Sabbath days sa Thessalonica. Nandun si Pablo. Siya'y pumunta sa synagogue 3 Sabbath days. Bakit Sabbath? Dahil Sabbath nagtitipon ng mga Hudyo. 3 Sabbath days, and reasoned with them out of the Scripture, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So again, si Pablo,
Anong gawain niya? Pupunta siya sa synagogue at siya'y mag-aargumento, ipapatunayan niya, i-explain niya, ilalagay niya ang mga ebidensya patungkol kay Jesus at siya na nagdusa sa krus na siya nga ang Mesiyas. Siya nga ang tagapagligtas. Gusto lang i-point out yung authorial comment. Anong authorial comment? Sino ang author ng Book of Acts? Sino may sulat ng Book of Acts? Si Luke. Sino ang kanyang sinusulatan? Si Theophilus. At ang sabi niya, tapasin niyo yung comment niya. Nirecord niya ang ginawa ni Pablo. Anong ginawa ni Pablo? 3 Sabbath days sa Thessalonica, pumunta doon si Pablo at nakikipag-argumento siya at pinapatunayan niya na si Jesus nga ang Mesiyas. At ang sabi niya kay Theophilus, ang sabi niya, verse number 3, sa bandang dulo, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. That is an authorial comment. That is an inspired authorial comment. Pag nababasa ho kayo ng Biblia, mahalaga ho yan. Halimbawa sa Book of Judges, ang comment, and everyone did which was right in his own eyes. That's an authorial comment. Ang sabi ni Luke, ang pinapangaral din ni Luke, sino? Si Jesus din. At si Jesus, nung nag-suffer sa krus, siya ang Kristo. So the consistent and faithful message of the early church is the person and the work of Christ. Point, if the church is to be consistent and faithful to this day, or at this day, we should have the same message, the person and the work of Christ. Ulitin ko ho, ang mga unang iglesia, mga unang mananampalataya, ang consistent at matapat nilang mensahe kung sino ba si Jesus at yung ginawa niya sa krus. Kung kayo ay titingin sa isang church, ano ang isang hahanapin nyo? Yung ding parehong tono. Hindi dapat mag-iiba ang mensahe. Ang pangunahin pa rin ay si Jesus, kung sino ba siya, at yung ginawa niya sa krus. So I hope na nakita ko natin ang tindi ng halaga, ang bigat ng importansya ng katotohanan kung sino ba si Jesus at ano ba ang ginawa niya sa krus. So ito ho is more on the practical aspect dun sa ating mga pinag-aralan patungkol sa kung sino ba siya at yung ginawa niyang pagliligtas para sa atin. Sorry ho, nagtagal ako doon sa practical. Kung meron hong may tanong, pwede nyo akong i-approach pagkatapos habang break time ho natin kung meron malabo. Nevertheless, tayo ho itadiretso na sa atin hong break time. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya, salamat po sa iyong pagpapaalala. O Panginoon, hindi sikreto, hindi pala isipan, hindi mga secret codes ang kailangan namin, kundi maliwanag. Kailangan namin ng lalo pa, mas malalim pa, at umunlad pa sa aming pagkaunawa, pagkakilala kung sino ba si Jesus at ang kanyang ginawang pagliligtas doon sa krus. At Panginoon, sa aming paglalim sa pagkaunawa nito, tulutan mo nawa na hindi kami maging baog o maging mga puno na walang bunga. O di Panginoon, ito'y magtulak sa amin sa lalong mas masipag na kabanalan at mas matapat na paglilingkod, mas mainit na pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatiran. O Panginoon, nakita namin na ang unang mga mananampalataya, ang batang iglesia sa Biblia, ay matapat sa mensaheng ito. Nawa masumpungan mo kami bilang iglesia sa panahon ngayon na maging matapat din naman. Tulungan mo kami, ingatan mo kami. Nawa ang mga katotohanan ito ay patuloy mong gamitin para hamunin kami sa mas masipag na kabanalan at mas tapat na pamumuhay para sa iyo. O Lord, ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Tulungan, ingatan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dadako ho tayo sa ating break time. Meron hong kaunting refreshments dyan sa likod. Merong kape, merong biskwit, libre ho yan.
At meron ho tayong 10 minutes para ho sa ating break time. God bless po. Break time po tayo. We're dismissed.